Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelism. At ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kaliwan na galing ng Maria, ay ating po pinabahagi sa inyo sa linggo ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Diyos ay magparaya at manalig ng pagliligtas ng Diyos at Panginoong Kristo. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan, ang mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito kay San Mateo, Kabanata 5, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Pagsaknal ka ninuman, kung pa makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya ang iyong manaban. Kung sa pilitang ipapatan sa iyo ng manlulubig ang kanyang dala, ang 1 kilometro, asanin mo, ito ng 2 kilometro. Katanungin sa iyo at huwag mong pahingian anang hiram. Ulit po natin sa 2 Timoteo Kabanata 2, talatang 3. Ito po ang mensahe. Magpakasakit ka tulad ng isang kawal ni Kristo Jesus. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 6, talatang 14 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigti sa katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng at isuot ang panyapak ng pagiging ganda sa pangangaral ng mabuting balita ng pagkikipagkasundo sa Diyos. Taglay ninyo ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nakalaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tawag ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 2 hanggang 10. Ito ang mensahe. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinilaga para sa Kanya, at pinahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabaging maganda ang kalooban, mapagpakumbabang at matigisin. Magpaumaninan kayo at magpatawaran kung may nanakit sa iyo sa isa't isa. Tinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Sa lahat, mag-isip kayo. Pagkat ito ang maglod ng ganap na pagkakaisa at ninyo. Ay puso ang kapayapang kaloob ni Kristo. Pagkat ito ang dahilan. Kaya kayo tinawag upang maging ganap ng isang katawan. Salamat sa inyong lagi. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating sa pamamagitan ng ating banal na Panginoong Yesu Kristo dito sa mabuting balita. Ating po masalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu. Sa ating banal na maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo at banal na Panginoon. Ngayon, ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na magparaya at manalig ng pagliligtas ng Diyos at Panginoong Kristo. Nais kong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos na sa ating mamumuhay na tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya sa Kanya. Tayo ay pinagkakalooban niya ng kaligtasan sa ating pananampalataya sa mabuting balita at kapangyarihan na kaloob niya upang tayo protektahan ng banal na Panginoon sa lahat ng tayo ay manampalataya ng lubos at tayo ay mapoprotektahan ng banal na Panginoon sa Kristo sa lahat ng uri na kasamaan hanggang sa takdang panahon. At tayo ay mula sa kanyang ginawa ng pagliligtas mula sa mga demonyo ay patuloy na tayong ililigtas sa lahat ng uri ng mga kasamaan. Sa ating pagsasabuhay at pananampalataya sa Panginoon mula sa Kanya at pagsasabuhay ng mabuting balita. Ating isabuhay ng lubos ng mabuting balita at tayo ay puprotektahan ng banal na Panginoong Yesu Kristo ng Espiritu Santo mula dito sa mabuting balita. Ating isabuhay yung mga gabay o pagmumol sa ating banal na Panginoon Diyos dito sa mabuting balita upang sa gayon tayo ay maging matatag sa pamumuhay na ito.
tayo ay matutong magparaya. Ngayon, kung tayo ay nagagawa ng hindi mabuti, ay o merong masamang tao, ay tayo ay magparaya. Tayo ay marunong magparaya, tayo marunong magpatawad. So kung ang tao ating silang pagbaguhin, kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, ating yung mabuting balita ay sa buhay natin ito ng lubos. So maging matatag tayo sa buhay ng mabuting balita. Ngayon, mayroong mga tao na hindi nananampalataya sa may mga tao na manggagawa ng di mabuti. So ito mga tao ito na manggagawa ng di mabuti, hindi nananampalataya sa Panginoon Diyos, ay ito ay ating ituwid sa kanilang mga maling paniniwala, sa kanilang paggawa ng di mabuti, sa kanilang mga kasamaan. So pangaralan natin sila ng mabuting balita at sila ay magbago sa kanilang mga kasamaan. Ngayon, ito mga tao ito kung ito yung nagagawa ng hindi mabuti, ay kaya nga natin sila na pagbabago sapagkat tayo ay nagpapakanya ng kasamaan. So kaya sila ay pagbaguhin natin at wag nating labanan. So kung ikaw yung nagagawan o ibang tao o pamilya mo, sila ay ating pagbaguhin sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita o casual. Na pwede natin silang pagbaguhin ng casual way but sa gabay ng mabuting balita. Or kagaya natin na tayo ay nagbabahagi ng pangkalahatan sa pamamagitan ng mga bagay na ito, huwag mamagabayan ang mga naliligaw ng landas at ipabuhay pa na napalataya sa Panginoon Diyos. At sila ay magbago sa kanilang maling pamumuhay at maligtas yung mga biktima nila sa kanilang mga kasamaan at mga kabalbalan sa kanilang mga pamumuhay. So ngayon ay sila ay tayo ay nagpaparaya, tayo ay nagpapatawad kapag sila ay ating pinagbabago, sila ay ating itinutuloy sa pamamagitan ng paggabay sa kanila ng mabuting aral mula sa pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, kung sila ay nakagawa ng hindi mabuti nga, na sila ay talagang nakagawa ng hindi mabuti sa iyo, ay gano'n ang ating gagawin. So ay huwag natin silang lalabanan. Kung ikaw yung nagawan o sino man tao na nakalusot na paggawa ng hindi mabuti, sila ay ating pagbabaguhin sa pamamagitan ng mabuting balita. Ngayon, kung sila ay patuloy na gumagawa ng hindi mabuti sa iyo, at mabibigat yung kanilang ginawa ng mga kasalanan, kagaya ng pagpatay ng tao, sobrang hindi mabuting, sobrang napakasamang krimen na gagawin sa iyo, pwede natin silang iwasan. Iwasan natin sila o mayroong kapamataan na magtutulong sa kanila. Kung grabe na yung mga ginagawa na hindi ba. Ngayon kung halimbawa yan ay mga lights na halimbawa yan ay mga bagay na hindi mo na may na halimbawa ikaw ay sasampalin, sinabi ng Panginoon sa Kristo, at iba't ibang mga bagay ay pagparayaan mo na iharap mo pa yung kami na ngayon.